Bukas noon. Bukas noon, ngayon. Last. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Magpakailanman, luwalhatiin ka. Okay. Ano man ang inyong marinig ngayong hapon, pakinggan nyo maigi. I decree understanding. Ang design ng heart ko at kalooban ng Diyos ay makalaya ang bawat isa sa lahat ng pangit na kanasan sa kanyang buhay. Ang mundong ito'y puno ng galit, hinanakit, pagiganti at mga bagay na kung saan pagpatay. Ang mundong ito'y punong-puno ng katatakutan. Climate change, lindol, baha, patayan. Meron pa bang pag-asa ang bansang Pilipinas? Oo, meron. Lahat ng takot mo ngayong hapon ay papawiin ng Diyos sa buhay. Kasi sabi ng Panginoon, makinig, fear ye little flock, for it is your Father's pleasure to give you the kingdom. Paki-flash nga po ng ating Luke chapter 4, verse 18, 19, and verse 43. Dito po kayo tumingin sa akin. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Take note, the word, everybody say gospel. Malakas, gospel. Kanino ipipreach? Saan ipipreach? Malakasan nyo. Mas malakas. To the poor. Ang hinahanap ngayon ni Lord ay mga poor in the spirit. Makinig. Ang makakalaya lang at makakaranas ng himala ng Diyos sa gahapong ito ay yung poor in the spirit. Yung handang magpakumbaba at kikilalanin niya na siya spiritually bankrupt, walang magagawa at siya ay mapagpakumbaba at kailangan niyang Diyos sa kanyang buhay, ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi rito, the word poor is Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Bakit hindi sa rich? Bakit hindi na lang sa lahat? Makinig. Anong gospel ba tinutukoy ni Lord dito? Mga bata, mga anak, mga kapatid, mga magulang, makinig kayo maigi. Anong gospel ang tinutukoy ni Lord dito? And the word gospel, sa Greek word is evangelion. Ang ibig sabihin, mabuting balita. Ano ang dinidescribe ng mabuting balita? Anong mabuting balita ito? Okay? Puntahan natin yung verse 43. Verse 43. Thank you very much, anak, ha? Thank you very much. O, pakibasa. 1, 2, 3, go! And he said unto them, I must preach. Ano yung pinlit si Jesus? Sabi ng kaninang binasa natin, to preach the gospel to the poor. Eh, anong gospel yun? I must preach the kingdom of God, and that is the kingdom of God. The gospel of the kingdom of God. Natingin sa akin, to other cities also for I am sent. Natingin sa akin, mga kapatid. Napakalaga na maintindihan nyo ang gospel of the kingdom. Naintindihan nyo, ano nga ba itong kingdom na ito? Hindi ito kingdom ni Kibuloy, hindi ito kingdom hall, hindi ito kingdom ni Jehovah o ano pa man. Ito ay kaharian na ipinit si Jesus Christ na kung saan ang tumutukoy sa tinatawag na gobyerno ng Diyos, paghahari ng Diyos. The ultimate solution sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang paghahari ng Diyos. Makinig ka, Mege. Ano mang reliyon ka, hindi interesado si Lord sa reliyon mo. Interesado siya na naghahari siya sa buhay mo. Amen? Okay. Bakit? Kasi ito lang, the ultimate solution sa buhay ng isang bansa, ng family, ng isang tao ay walang iba kundi the kingdom of God and His righteousness. Kaya pa nasabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, salvation, grace. Ang kailangan ng tao ay nasa loob ng kaharian. Kasi ito isang bansa, isang gobyerno. Lahat ng gobyerno ay tinutusi sa niya pangailangan ng kanyang mga mamamayan. Nakikinig kayo? Nakikinig? Ito'y higit pa sa isang ayuda. Bakit? Pag sinabing gobyerno, kompleto, may programa sa kagalingan, sa health, sa education, sa economy, sa lahat ng pangailangan ng tao. Kaya maraming tao gusto pumunta sa ibang bansa, gusto maging Canadian citizen, gusto maging Australian citizen, dahil sa benepisyo, sa privilege at saka benefits. Pero hindi nyo alam,
Kapag naging kingdom citizen ka, lahat ng meron sa kaharian para sa'yo. Naku, lakasan nyo yung palakpak ko, naintindihan nyo. Pag ipinanganak ka sa Australia, ano tawag sa'yo? Lakasan nyo. Australian citizen, mamamayan. Hindi ka membro ng Australia. Ikaw ay citizen. Pag ipinanganak ka sa Canada, ano tawag sa'yo? Lakasan nyo po. Kung anong merong benepisyo ang Canada, sa gobyerno meron ka. Pag ipinanganak ka sa Amerika, ano tawag sa'yo? Malakas. Pag ipinanganak ka sa Pilipinas, mahina eh. Pag ipinanganak ka sa Pilipinas, ano tawag sa'yo? Ano Pilipino? Filipino citizen. Pag ikaw ay naging 6 years old, yan. Sino rito senior citizen, mga classmate? Ayun, dami. Okay, tingin. Tingin sa akin. Pag ikaw ay pinanganak sa kaharian ng Diyos, ano tawag sa'yo? Kingdom citizen. Kaya napakalaga na maging taga-kaharian. Hindi lahat, walang magagalit sa akin ha. Walang magagalit sa akin. Hindi ako nagpunta rito para mag-entertain ng tao. Nagpunta ako rito para i-preach ang kaharian ng Diyos. Ang gobyernong dala-dala ng Panginoon, na lahat ng pangailangan mo ay nandoon. Pagkain, pananamit at inumin, kaligtasan, kapatawaran, deliverance, prosperity, lahat ay meron sa kaharian ito. Ang kingdom of God is ang kingdom is two word. Everybody say two word. King is a person, dom is a territory ruled by a king. At siya ay merong mga tinatawag, siya ay merong mga mamamayan at meron siyang pinaghaharian. So, ang team ng Biblia, pinaka-central message ng Bible is the king. Makinig kami, hari, ang kanyang kaharian at ang kanyang mga pinagharian. Hindi lahat ay pinagharian ng Diyos. Maring umatid ka, dumadala ko sa isang church. O matagal ka nang mananampalataya. Pero, hindi ka pinagharian ng Diyos, hindi ka pinagharian ng Holy Spirit. May problema ka. You are living outside the kingdom of God. Living outside the kingdom of God is the greatest tragedy in life. Wala kang katiyakan. Ang kagandahan, ano ang kagandahan ng kaharian ng Diyos? Makinig kimig eh. Ang kagandahan ng kaharian ng Diyos ay meron kang ama na nagmamahal sa iyo. May ama na nagbibigay sa iyo ng protection. May ama na nagsisecure. May ama na nagpo-provide. May ama na nag-save ka. May ama na nagbibigay ng identity. May ama na ikaw ay provided. Ang tawag ibig sabihin ng ama ay source and sustainer. Mula nung naintindihan ko ang kaharian at ako'y naging taga-kaharian, naging worry-free na po ako. Hindi ko alam ang definition ng worry. Si David, anak ko. 7 yung anak ko, isa lang ang lalaki si David. Binata pa rin. Ito nagbe-base, ngiti ka nga, pare. Inaanak ko. Ang buhay niya noon ay parang daga. Walang masilungan, walang bahay, wala. Kilala ko po yan kasi yan yung bahista ng malayang Pilipino na tumugtog sa 5 album na Salamat, Salamat. Alam mo yun? Ayan, siya bahista original dyan. Mahirap pa sa daga ang buhay niya. Pero nung naintindihan niya ang kaharian, saved siya pero ignorante. Nabubuhay sa kalungkutan, sa kabiguan. Pero nung naintindihan niya ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay, hindi lang siya binago ang buhay. Nakuha niya ang kanyang identity. Ngayon, isa siyang businessman at isa siyang pastor. Palakpakan natin ang Panginoon. Andyan ang kanyang asawa. Meron pang sariling bahay na napakaganda. Hindi niya hinanap, dinagdag ni Lord. Ang blessing, hindi hinahanap. Sumusunod sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ito namang gitarista, kasama natin ang Diyos nga, isang kasama natin ang Diyos dyan. 1. Come on! Sabay-sabay! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba,
di ako mababalisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Singit! Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man Ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako! mababalisa. Come on! Kasama natin ang Diyos. CJ! Pasok! Dumaan man ako, sabay-sabay. Dumaan Ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Mahina, mahina. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sound, please. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ito namang gitarist. Lahat ng mga ito ay missionary. Humahayo yan sa mga lugar ng NPA. Kung tugtugan ng tugtog, attend ka na natin, hindi ka naman humahayo, walang kwenta. Galing kami sa bundok na kung saan infested ng mga NPA. Wala kaming pakialam, mabuhay, mamatay kay Lord. Hindi lang sila basta mga musician. Yung gitarista po ay aking anak. Paano ko naging anak? Yung nurse kong anak, yung nurse, yung kanyang lumapit sa akin, pagkatapos kong paralin ng nursing, nakapasa na sa board exam, niligawan, pinakasalan, hindi ko napakinabangan. Ate, ba't ka tumatawa? Kasi pinakasalan. Pero mas masaya kami at matuwa dahil napakinabangan sila ni Lord. Bino mo, pinag-aaral ka ng nanay mo, pinakinabangan ka lang ng standby. Hindi naglilingkod sa, huwag kayo mag-asawa ng standby at walang trabaho. Magjojowa-jowa kayo pagkatapos ang pandate nyo galing sa nanay nyo. Kita niya na nahimik na kayo. Wala na, galit na kayo sa akin. Makakalabas pa ba ako dito? So, nakakatuwa kasi pastor din po siya ng Cavite. Si Pastor Wendell. Ito naman, sige, palakpakan natin si Lord. Ito, mas matindi. Allow me, Ruther, ha? Tugtog ka nga, Brad. Tugtog ka nga na isa. I sing praises to your name. Sige, kantahan natin si Lord. Haranahin natin si Lord. I give glory to your name. Everybody sing. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Solo. Brother CJ.
Kamamatay lang, kalilibing lang ng kanyang mami. Yung mami niya na nag-ampun sa kanya. Pero andyan yung kanyang daddy, hanggang ngayon nagluluksa pa sila. Ito pong batang ito ay lumaki, ipinanganak sa kalye. Ang mother niya, ang mama at papa niya ay natutulog lang sa ilalim ng truck. Salamat na lang sa mga doktora na kapatid namin. Tingin kayo sa akin. Siya po ay inampon. Minsan nga binibiro namin kasi totoo naman talaga sa kalsada lumaki yung tatay niya. Ang tatay niya kung tawagin namin ay taong grasa. Eh siya, baby pa lang, maliit. Ang tawag namin sa kanya ay baby oil. Hindi, joke ano lang yun. Karagdagang ano lang yun. Mabuti na lang may nagmalasakit kay CJ. Sana lahat ng bata mahalin natin. Kahit hindi nyo anak, mahalin natin. Pag may nakitang bata sa kalsada, wag lang bigyan ng pera. Babaan natin at pag-pray natin at i-bless natin. Imagine kung hindi ito nakakilala kay Lord, tingin sa akin, maaaring siya ay batang kalsada na rin. Naintindihan niyo po? Pero may potential at ngayon ay ginagamit ni Lord sa gawain ng kaharian. Siya po ay preacher din, isang kabataan na nagpipreach ng mensahe ng kaharian. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ang kanyang mga magulang at ang Lord, higit sa lahat. Come on! Ito naman, hindi namin kilala to. Si Kimwell, musical director ng God is a Refuge na anak ni Pastor Paulo. Kapatid ko po si Pastor Paulo. Siya yung composer ng Yahweh, Ikaw ang aking Diyos na di nagbabago. Alam niyo yun? Handang sumaklolo, oras ng kagipitan, Ikaw, Yahweh, ang aking sandigan. Okay, napakagandang awit. So halos lahat kami rito magkakamag-anak. Naintindihan nyo? Lahat kami ay palaban. Handang mabuhay at mamatay. Handang pugutan. Hindi yan nakukuha sa patigaw-sigaw, hindi nakukuha yan sa patalon-talon. Sumunod ka. Walang kwentang buhay kung di ka lang susunod. Walang kwentang buhay. Kung kanta ka lang ng kanta, wala ka naman nadadalang kaluluwa. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Now, last part ng aking sasabihin. Acts. Balik natin doon sa Luke 4:18. Luke 4:18 and 19. Last part na to. Sino nakakaintindi sa sinasabi ko? Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Lahat ng gising, taas ang kamay. Okay, malapit ako matapos. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. The purpose of the anointing, ang title ko nito, hindi ko lang naisulat, understanding the person, the role of the Holy Spirit in preaching the gospel of the kingdom. Napakahirap mabuhay sa mundo na walang Holy Spirit sa buhay mo. Ang purpose ito is to preach the gospel. Ang purpose nito ay, ibalik mo lang dun muna, ibalik mo lang, kasi dalawa lang ang aking, thank you. Ibalik mo sa 18. Sa 18, verse 18. Ayan. He hath sent me to heal the broken-hearted. At dito ako magtatapos. Pag sinabing broken-hearted, mga sugatan, mga tao na kung saan ay nasaktan ng damdamin, ang puso, kaluluwang isip, mga rejected, mga unlovable, mga tao na kung saan ay hindi pinapansin, mga tao na kung saan ay nakaranas ng injustice sa kanilang buhay, mga tao na kung saan ay walang hindi nakatanggap ng katarungan sa kanilang mga buhay, mga tao na kung saan ay nasaktan sa pamilya, relationship, family, father issue, mother issue, jowa issue, lahat ng klase ng issue sa buhay. Mga tao na kung saan verbally abused, sexually abused, mentally abused. Marami kaming kabataan na pinag-pray na sexually abused. Nung bata pa lang siya,
Kaya hindi lumalago sa pananampalataya. Kaya sila yung mga tao na kung sa pag nasaktan, umaalis. Bakit? Hindi nagkalaya, hindi narinis sa kanilang dating pagkatao. Hanggat sa nade-demonize sila. Madaling magalit, madaling magtampo, democratic mindset, ayaw magsabit sa magulang, galit sa nanay, galit sa tatay, galit sa tao, galit sa mundo, galit sa mayaman, galit sa may kakayahan. Bakit? Kasi ikaw ay sugatan. Kailangan mong gumaling. Yung iba nagpapakamatay. Galing ako ng Japan, 4 na beses ako nagsalita sa Japan. Na-invite, makinig. Ang Japan ang number 1 sa suicidal spirit. Pangalawang Canada. Pangatlo ay, ito ngayon ang malupit, napabilang na ang Pilipinas sa maraming nagsisuicide. Bakit? Hindi nyo alam, maraming mga kabataan niya, kala mo nakangiti, pero hindi mo alam magpapakamatay na yan. I believe in my heart, right here in this place, right here in the midst of us, meron dito mga ilang beses na gusto magpakamatay. Feeling mo nag-iisa ka, wala kang kakampi. Bata ka pa, rejected ka na, unwanted ka, unloved ka. Mahal ka ng Panginoon. Isa lang ang sagot, Father's love. Mahal na mahal ka ng Panginoon. The kingdom of God is a kingdom of love. Hallelujah. Huwag kang lalabas na hindi ka nakalaya. Huwag kang lalabas na hindi ka nakalaya. Kailangan gumaling ang puso mo. Ano gagawin mo sa hapong ito? Number 1, umamin ka, acceptance, huwag denial. Tanggapin mo ang nangyari. Pangalawa, magpatawad ka. Sinaktan ka, siniraan ka, sinaktan ka, pinamalita ka, ikinahiya ka, patawarin mo. Ay naku, wala na nag-amin. Wala na nag-amin. Alam niyo ba kung meron man nasasaktan ngayon, walang iba kundi mga magulang. Tingin sa akin, bago ako magtapos. Nakita ko ang daming kabataan dito. Alam niyo ba ang mga magulang ninyo ay naglulong sa inyong fellowship? Ilang oras mo kausap ang magulang mo? Pero, ilang oras ka nag-YouTube, nagsa-social media, nagchat-chat. Pero magulang mo hindi mo man lang makausap. Ang hindi mo alam, umiiyak sila sa'yo at sinasabi ng kanilang mga puso, anak ko, miss na miss kita. Gusto kitang makausap, gusto kitang maka-fellowship. Ilan dito na kabataan na niyayang kanyang nanay at tatay na mag-pray? Ma, tara, pray tayo. Ang daming sagutan sa loob ng bahay. Ninakaw ng cellphone. Ang banding sa kainan, kanya-kanyang cellphone. Sports, social media, YouTube, at kung ano-ano, internet, Netflix. Pero yung fellowship nila sa Diyos at sa kanilang mga magulang wala. You need to be free. Go back to your first love. Ang sarap ng buhay na pinagharian ng Diyos at ni Kristo. Ngayong hapon, awitin namin yung kay buti-buti mo, Panginoon. At gusto ni Lord na makalaya ka. Alam mo, ang demonyo, tingin kayo sa akin. Andito na sa cellphone. Andyan yung mga bold movies, pornographic na napapanood, mga sexy, mga nagtuturo na magjowa sa kapwa babae, kapwa lalaki. Gusto ni Lord makalaya ka dyan sa maling ginagawa mo. Kasi kung hindi, kakapahamak mo. Mahal na 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 mahal ka ng Diyos. Kung anong dapat mong gawin? Makikooperate. Umamin. Lumapit sa pag-ibig ni Lord. Magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Palalayain ka ngayong gabi. Palalayain ka ngayong hapon. Gusto mo bang makalaya? Sa inner hurt? Gusto mo bang makaranas ng inner healing? Come on. God will heal you. Ang pag-ibig ng Diyos na nagpapagaling at nagbabago. Hindi ka kayang baguhin ng jowa mo, ng nanay mo. Makinig ka, Mege.
Kahit ang pastor mo, hindi ka kayang baguhin. Ang pwede lang magbago sa kapangyarihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon.